Gagawin ko yun. Sabi sa akin ng doktor, sabi niya, so, stage 5, CKD. Nag-work ako. Walang nagtatrabaho. So, sobrang sakit sa akin. Sabi sa akin ng doktor, sabi ko, Dok, ano na lang po yung options ko? Sabi niya sa akin, dialysis for life or the best ay transplant, kidney transplant. Sabi ko, Dok, magkano yung kidney transplant? Sabi niya, 2 million. Sabi ko, Dok, grabe. Sabi ko, hindi naman po ako mamamatay dito sa sakit eh. Mamamatay ako sa gastos. Yes. Sabi ko, saan ko kukunin yung 2 million? Wala akong 2 million. Tapos sabi niya sa akin, sige, sabi niya, wala ka pa naman symptoms. So, maggamot tayo. So, yung gamot ko for 2 weeks, 17,000. 2 weeks. Opo. Sabi ko, sige, Dok, gagawin ko yan. So, si Ma'am Rona, friend ko siya. Actually, dati niya pa akong dinadpiyan na dito. Sabi ko, ayoko. 2019 pa. Nag-start pa lang siya. Tapos sabi niya sa akin, Grace, sabi niya, kamusta ka na? Lagi siya siyang araw-araw kasi kinakamusta niya ako. Sabi ko, Rona, nandito ako sa ospital, dyan sa Medical City. Sabi niya, bakit stage 5 CKD? Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi ko nga alam. Wala akong nararamdaman. Araw-araw akong nag-work. Siguro ang naramdaman ko, lagi akong pagod. Sa bagay, lagi naman talagang nakakapagod dahil sa BPO ako. Ang account ko, fraud investigation. So, araw-araw ko sa Comercano, 1 hour plus 1 hour, halimbawa sa isang customer, makakapag-usap kami 1 hour plus a day. Parang 1 hour, basta ganon, 1 hour yung duration ng call. So, sobrang toxic. Lahat ng sinasabi niya sa akin, pati sakit niya, sinasabi niya sa akin. Ako sobrang stress. Pagkatapos ng break muna ako. Ayoko na. Gagawin ko, iinom ako ng juice or iinom ako ng coke, ganyan. Lagi ako meron nun sa Yun ang stress reliever. Tapos yun, sweets, chocolates, hindi yan mawawala sa akin. Syempre, fast food, friend ko, seafood panda, noodles, kasi syempre, K-drama, yan pa more. Kasi yun yung natin, di ba? Yun yung parang way natin, routine natin. So, yun na nga, nasabi sa akin, paano yan? Wala na akong, hindi na ako makapag-work. Sabi ko, nag-iiyakan kami sa phone. Sabi ko, boss, hindi ako makapag-work. Sabi niya, bakit? Sabi ng doktor ko, hindi na ako pwedeng mag-night shift. Kailangan kong alagaan niyo muna yung sarili ko. 23 years akong nag-work. 8 years ako sa Amcor, kasama ni Rona. Nag-stop ako doon kasi wala akong kinikita. Tapos, nag-decide ako, ayoko dyan, wala akong marating. Punta ako call center kasi nung time yan, uso call center. 13 years ako call center dyan sa Convergys, ngayon, Synchrony sa Alabang. Sobrang toxic ang work. Tapos sabi sa akin ng doktor, sabi niya, Ma'am, sabi ko, bawal ka nang magpanggabi. Definitely bawal. Ano bang oras ng work mo? Sabi ko, 10 p.m. to 7 a.m. Sabi niya, no, bawal. Paano ba pag 8 to 12? Sabi niya, pwede, pero 4 hours ka lang. Sabi ko, paano kung babayaran yung utang ko? Sabi ko, sige Doc, magagamot ako. Kaya ko yan, gagamot ako. Tapos one time pumunta si Rona sa amin. Sabi ko, Peter, yung asawa ko. Sabi ko, Pete, babae mo si Rona. Ayaw ko siyang kausap. Sabi mo, nahirapan ako magsalita. Sabi ko, ayaw mo siya. Sabi, ang tagal ng asawa ko bago pumalit. Sabi niya, Grace, may kasama si Rona. That's Ma'am Nora, si Ate Nora, tsaka yung may kasama siya nagdadialysis. Sabi ko, talaga, si Kitty din siya, stage 5. Sabi ko, sayang, sabi ko, hinayang ko, tapos tinext ko si Ron. Sabi ko, Ron, pumunta pala kayo dito. Sorry, hindi ko na kayo nababa. May kasama daw kayo nagdadialysis. Sabi ko, gusto ko sana siyang makausap niya. Sige, gusto mo bumalik kami yun, bumalik sila. Sabi niya, sige, painumin kita na, sabi niya, di nagkwento siya na dinadialysis siya. 2,000 nga yung kreya niya. Ikaw, ilan yung kreya mo? 5.3 lang po yun nasa. Parehas tayo. Tayo.
Tay talaga. Atay ka, atay. Ano nga po ako, 580. Mas mataas ako sa konti. Winner! So, yun nga, nag-umpisa na ako ng meds. Ano kasi, 11. So, 11 ako na ospital. Lumabas ako ng 14. Pumunta sa amin si Rona, si Aileen at saka si Ate Nora ng This month lang. August 15. Di nagsabi na sila, sinabi na sa kanila. 16 yun. August 16, sorry, August 16. Sorry na po. Ayun, sabi ni Aileen sa akin, 2,000 ang kaya ko, hindi na ako makatayo. Sabi niya, binubuhat na lang ako, inaangat ako. Sabi niya, one time, sa dialysis center, naiyak daw siya, nilapitan siya ng matanda. Huwag ka umiyak, huwag ka nang umiyak. May intra, sabi niya. Sabi niya, tapos yun nga, hinanap sa saan mo yung nakakabila. Siyempre, ano na siya, kumbaga, hopeless na, desperate na siya. Ito na yung last na, ano niya, last na to. Kasi ang dami niya na rin daw na uminom siya ng barley, ng mga kung ano-ano na hindi masarap. Sabi, try mo to ate, sabi niya, try mo to ma'am. Sabi, try mo, sabi ko, talaga ba, okay ka dyan? So, hinawa ko yung kamay niya. Umiyak ako sa kanya. Iyakan sila. Iyakan kami. Pinakita sa'yo yung namapagawa. Tapos sinabi niya sa akin yung mga ano niya, yung mga pinagdaanan niya. Sabi niya, ma'am, ayoko na pagdaanan mo to. Swerte mo. Sabi niya, kung pwede lang, ako dyan. Ako dyan. Kasi, yun nga, nag-dialysis na siya. Hindi na siya makagawa ng gusto niya. Nag-stop siya ng work. Kasi nga, hindi na siya makatayo. Naka-wheelchair na lang siya. Uminom siya ng intra. Sobrang ganda ng effect sa kanya. Nung pumunta nga siya, hindi ko alam na nagdadialysis siya. Ang ganda niya. Pinakita sa akin dating picture. Ikaw to? Mukha siyang matanda, promise. Sorry for the word kayo. Yun talaga. Sabi ko, ikaw ba talaga to? Sabi ko, yun. Doon ako naniwala. Tapos sabi niya, sige na. Tapos nung doon, yung oras na yung nilinom ako na Rona. Nung time na nung hindi pa ako umiinom, alam niyo ba, hirap na hirap ako magsalita. Hindi ako makapagsalita ng ganito. Ang bahay ko kasi, condominium lang siya, 24 square meters, so sobrang liit. Tatayo lang ako doon. Hirap na hirap akong maglakad. Tapos sabi ko sa asawa ko, Pete, ayoko na, sabi ko, hindi ko kaya. Nagtihingal ako, una muna ako. Ganun ako. Kaya ayoko makapag-usap sa over the phone kasi na, sobrang sama. Tapos alam niyo, pinainom ako, 3 jigger lang ng intra. Kinabukasan, naglakad ako. Ang bahay namin sa EK from, taga-ano kami, San Jose, sa Alianza. Ayun, nakapaglakad ako mula dun sa amin hanggang dun sa sobrang yun yung unang effect niya sa akin. Yan yung unang effect niya sa akin. Yung sobrang bumalik yung energy. Energy booster kasi yan. Ngayon, nakakapaglakad na ako mula sa amin. Yes. EK, naikot ko na yung, alam niyo naman gaano kalaki yung parking ng EK. Naiikot ko na siya. Wow. So, roller coaster na. Ilang araw pa lang ako nainom ng intra. Nakakaubos pa lang ako ng 5 bottles. Pero yun na yung effect sa akin. So, after 2 weeks, ngayon lang, kanina bumalik ako sa doktor. Sabi sa akin ng doktor, nakita niya yung result ko. Sabi, stable. Sabi, ang uric acid ko sobrang taas. Sobrang taas talaga. Ang mataas kasi sa akin, uric acid and sobrang anemic ako. Parang, yun, hindi yung problema ko. Dahil di pala ako nakatulog. Akala ko, kaya daw ako nakatulog kasi inisip ko lagi K-drama. Sabi ko, nood ako K-drama, natatapos ko yun, 18 episodes. So kanina, kamusta yung uric? Ayun, yung uric ko, normal. Wow! Lord! Tapos yung Rhea ko, after 2 weeks, nagbago siya. So from 580 naging 520. Sobrang super okay na sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi sabi sa akin ng doktor, after 2 weeks, lalagyan na kita ng fistula. Kasi sigurado, 600 na yan. Tapos naging 6% na yung function ng kidney mo. Kahit wala kang mga pamamanas. Sigurado siya. Oo, yun na yun eh. Pero sabi niya naman sa akin, bibigyan kita hanggang 1 month. Sabi, sige.
bumalik ako, sabi niya, oh, stable ka na, ito na lang yung problema mo. Binawasan yung mga ano ko, mga meds ko. Pero syempre, continuous meds pa rin. Yun pa rin naman talaga yung ano natin, di ba? So, continuous meds pa rin since 2 weeks pa lang. Iyon, sabi niya, binawasan niya ng konti, salamat, nabawasan ng gastos kasi nga ang mahal. Tapos yun, sabi niya, after 1 month, babalik ako sa kanya. Sabi niya sa akin, pero you're still a candidate for kidney transfer. Sabi ko, okay, sige Doc. Sabi ko, hindi. Sabi ko, Doc, kaya ko to. After 1 month, babalik ako sa'yo. Okay na, okay na. Yes! Yes! Sabi ko, pwede ka na nga mag-work eh. Sabi ko, hindi Doc. Sabi ko, after 20 years, ngayon lang ako magpapahinga. Sabi ko, bigyan mo ako 1 month. Yun. Sabi ko, Doc, bigyan mo ako 1 month. Bibigyan na. Yung 1 month na yun, gagamitin ko yun para makatulong sa ibang tao. Yes! Nakakaili ka. Ako din,